Hindi lahat ng nakikita mo, totoo. Minsan, sa likod ng isang litrato, sa tunog ng isang tawag o sa anino sa sulok ng kwarto, may kwento na hindi mo gugustuhing malaman. Welcome to our PHF's Real Scariest Compilations at ito ang mga video na siguradong magpapatindig ng balahibo mo. Bandang 3:00 ng hapon, isang tahimik na Sabado, si Bonita Adonis ay nasa bahay lang, nanonood ng TV sa may kusina. Mag-isa lang siya noon habang hinihintay niyang dumating ang asawa niya galing grocery. Ayon kay Bonita, bihira siyang mag-isa sa bahay, lalo na't nakatira muna sa kanila ang mga kamag-anak niya sa loob ng ilang buwan. Pero nung araw na yun, wala sila lahat kaya siya lang talaga ang tao sa bahay. Pero base sa nakuhanan ng CCTV camera sa kusina, mukhang hindi siya talaga nag-iisa. Kung hindi lang dahil sa anino na dumaan, iisipin mo na normal lang yung nangyari. Pero pagkatapos lumitaw yung anino, biglang umalog ng malakas yung kalan, tapos biglang umangat at bumagsak ulit ilang segundo lang pagkatapos. Sabi ni Bonita, kung hindi niya nakita yung anino, baka akala niya sira lang yung stove. Pero dahil nakita niyang gumalaw ito pagkatapos ng anino, naniniwala siyang may kakaiba talaga. At syempre, hindi naman basta-basta gumagalaw ang mga kalan. Kaya naniwala si Bonita at ang pamilya niya na may hindi nakikitang presensya ang gumawa nito. Ayon sa kanila, baka raw ito ay kaluluwa ng kanilang lola. Ang lola ni Bonita nakakamatay lang kamakailan habang inaalagaan ni Bonita mismo sa bahay. Kaya posible raw na espiritu ng lola niya ang nagpaparamdam. Pero kahit ano pa man ang totoo, ikaw na ang bahalang magdesisyon kung ano ang nakita mo. Ano sa tingin mo? Multo ba yun? O baka naman may ibang paliwanag sa nangyari? Ang susunod na video ay galing sa isang nurse. Ginawa niya ito para sa isang matandang babae na nakatira sa nursing home. Nangyari raw ito noong 2019 pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya mapakali tuwing naaalala niya yung kuhang yun. Ginawan daw niya ng video si Lola kasi hiniling nito na makuhanan siya habang nagdadasal at nagbe-bless sa isang kwarto na ayon sa mga residente, marami na raw ang namatay doon. Yung mga matatanda roon, tinatawag nila ang kwarto na death room kasi daw lagi silang nagkakasakit o namamatay sa loob lang ng 1 o 2 buwan. Nagdesisyon na i-bless o linisin ang kwarto at plano pa niyang i-upload ang video sa Facebook group ng mga seniors pero hindi na niya ito na-post. Kasi may hindi magandang nangyari. Ito ang nakuhanan sa video. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. Pero makikita mo na yung rosaryo niya biglang tumaas. At kung titingnan mo ng mabuti, parang may humila mismo sa tali ng rosaryo. Pero malinaw, walang tao sa paligid. Ang posibleng paliwanag lang siguro ay gumalaw si Lola mismo. Baka na igagalaw niya ang kamay o pulso niya. Pero kung mapapansin mo, hindi siya gumalaw. Yung nurse na kumuha ng video ang nagpapatunay na habang nagre-record siya, nakaramdam siya ng hilo at kaba. Naniniwala siya na may kakaiba sa kwartong iyon. At sinabi rin niya na may mga dati na ring insidente na nangyari sa parehong kwarto. Isa sa mga pinaka-natatandaan niya ay nang maganap ito noong may group therapy session na may kasamang therapy dog. Biglang nangyari to. Where's your other stuffler? You only have one? Use it. Sheila.
Yung aso na sanay dapat sa mga pasyente, biglang lumapit sa pintuan ng death room tapos nakatitig lang doon, parang may tinitingnan. Ang nakakatakot pa, iyon din ang kwartong maraming namamatay at kakaiba ito kasi ang mga ganitong aso ay sinanay para manatiling kalmado at malapit sa handler nila. Pero dito, nag-iba ang kilos niya. Parang may naaamoy o nakikita siya na hindi nakikita ng tao. At higit sa lahat, nag-iiyak at nagwi-whimper yung aso. Kung wala naman talagang tao o anuman sa loob, ano ang dahilan? Bakit ganun ang reaksyon niya? Para sa mga nurses doon, iisa lang daw ang paliwanag. Inaalihan daw talaga ng multo ang kwarto. Dahil sa dami ng mga residente na namatay sa death room, hindi na raw sila nagtataka kung bakit parang may kakaibang enerhiya doon. At hanggang ngayon, patuloy pa ring may mga misteryosong nangyayari sa kwartong iyon. Why is it beeping? I don't know. No one's in there. It's crazy. Get the light. Get the light. Is that a chick? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. This is insane. Okay, we're gonna stop this right now. Kahit walang tao, may mga bagay pa ring gumagalaw. Parang may nakatira pa rin doon. Hindi na nakapagtataka kung bakit may ilang residente na sinubukan na ring linisin o re-cleansing yung kwarto at may mga nagdasal pa para pakiusapan ang presensya na huminto na. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagbago. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa kwartong iyon at gaya ng dati, ikaw na lang ang humusga. Ano sa tingin mo ang meron sa room 112? Ang kwentong ito ay nangyari sa loob ng bahay ng isang pamilya. Si Courtney, isang ina, ay nag-record ng video kung saan makikita ang car seat ng baby niya na nakalagay sa living room. Sa oras na iyon, wala ang baby sa upuan pero kung andoon siya, mas lalo sanang nakakatakot ang nangyari. Ayon kay Courtney, bigla raw gumalaw mag-isa ang car seat na parang may umuga o nag-alog nito. Literally nothing here. My baby is sleeping. Don't have a remote. It just did its own thing. Makikita rin sa video na nataakot pati yung family dog nila. Tumahol at nag-growl ito, parang nakakaramdam ng presensya na hindi nakikita pero malinaw na walang tao sa paligid. Kung may mga laruan lang sana sa car seat, baka pwede mong isipin na vibrating toy lang ang dahilan. Pero sabi ni Courtney, imposible yun kasi sobrang lakas daw ng pag-alog. Mas malakas pa kaysa sa kaya ng kahit anong laruan, kaya naniniwala siyang gumalaw talaga ito mag-isa. Habang walang nakikita sa unang video, yung kasunod na clip na pinost ni Courtney ay mas nakakakilabot pa. Ayon sa kanya, ilang araw pagkatapos nung unang insidente, may isa pang nangyari na mas matindi habang nagtutupi siya ng labada at nakikinig ng podcast. I'm just gonna give this one lady a chance and we'll see how it goes. And we drive there, it's 2.5 hours away, and it looks exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart, like it just felt like this is my vision. And you guys are like, wow, this sounds like an amazing story. God is good, God is great, He is all the time. But there's more to it.
nagre-react bigla yung aso nila. Tahimik itong tumigil, tapos dahan-dahang lumakad papunta sa isang sulok at nakatitig lang, parang may tinitingnan o nakikita siyang hindi nakikita ng tao. Nang lumabas na yung aso, biglang gumalaw ang baby bottle sa mesa at tumalsik papunta kay Courtney. Natural lang, napasigaw siya sa gulat at tumakbo palabas ng kwarto habang bitbit ang anak niya. Walang malinaw na paliwanag, pero kitang-kita sa video kung paano gumalaw mag-isa ang bote, at kahit wala masyadong impormasyon tungkol sa kwentong ito, halatang may kakaibang nangyayari sa bahay ni Courtney. Multo man o hindi, ang dalawang pangyayaring ito ay sapat para katakutan ng kahit sinong magulang. Pero tulad ng lagi, hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Ang susunod na video ay galing sa isang ina na nagngangalang Jacqueline. Ayon sa kanya, noong Agosto 13, 2025, mag-isa lang daw sa baba ng bahay ang anak niya nang biglang may nakuhanan ang ring camera nila na sobrang nagpaalala at nagpagulo sa kanya. Wala pa raw 1 buwan at kalahati mula nang lumipat sila sa bagong bahay. Pero dahil sa nangyari, nagdadalawang isip na siya kung ligtas ba talaga dito. Habang naliligo si Jacqueline sa itaas, yung anak naman niya ay nasa kusina mag-isa at biglang nangyari ito. Time blowing off steam. But now at the casino, she's playing to avenge Paul's death. She lures Victor into a trap, letting him gain his confidence, win a few hands just to see what his tendencies are. But then she goes for the throat. Within 4 hours, Sally has cleaned Victor out, winning the entire $100,000 jackpot. Frequently in a poker game like this, because the stakes are so high, emotions are so high, often these disputes are carried away from that poker game. You can become so angry that you would act out violently. Instead of just leaving the game this time, Sally's scared. Pagkatapos ng insidente, tumakbo agad paakyat, hawak ang braso niya at umiiyak, sinasabing may humawak daw sa kanya. Si Jacqueline napatigil sa takot kasi walang magulang na gustong marinig yun sa anak nila, at mas lalo siyang natakot nung makita niyang may ebidensya talaga. Kasi ayon sa kanya, ilang minuto lang matapos magkwento ang anak, kinuhanan niya ng larawan ng braso at kitang-kita na may pulang marka ron na parang hinawakan talaga. Pagkatapos, chinek niya ang security footage mula sa baba. Walang ibang tao sa paligid, pero mapapansin mo na gumalaw mag-isa ang bag sa sofa at may maliit na bagay na tumilapon papunta sa anak niya. Doon na siya naniwala na baka may supernatural na nangyari. Kung totoo man o hindi, yung iyak ng anak niya at yung marka sa braso ay talagang nakakapanindig balahibo. Pero tulad ng lagi, ikaw na ang bahalang humusga. Ano sa tingin mo, multo ba to o may ibang dahilan? Noong Setyembre 8, 2025, may isang kakaibang video na inupload ng isang babae. Ang nanay niya ay may daycare center sa bahay. Isang araw, habang nag-aalaga siya ng mga bata, biglang may isang bata na nagulat at natakot ng sobra, at pati yung ibang bata sa paligid niya ay nataranta rin. Ang video na kasunod ay nag-record ng mismong insidente, pero hindi lang daw ito ang dahilan kung bakit niya shinare ang video. May ibang bagay daw na nakuhanan sa video na sobrang nakakatakot para sa kanya, at hanggang ngayon hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ito ang nakuhanan sa video. Panoorin mo. Yeah, what was that?
Makikita mo dito na yung playhouse bigla na lang bumagsak mag-isa kahit walang batang humawak o lumapit dito. At ang pinaka-weird, nangyari ito ilang segundo lang pagkatapos tumakbo palabas ng kwarto yung batang natakot sa kung anong nakita niya sa loob. Ni ang nanay o kahit sinong nandoon, hindi alam kung ano talaga ang nakatakot sa bata. Pero kamakailan, matapos niyang i-post ang video, may isang tao raw na nakapansin ng isang detalye na baka magpaliwanag kung bakit ganun ang naging reaksyon ng bata. Hindi na kailangang sabihin, pero yung nakita nila sobrang nakakanerbiyos. Pag tiningnan mo ng mabuti ang footage, mapapansin mo na may pares ng kamay na parang humahawak sa gilid ng pintuan. Tapos bigla itong mawala pabalik sa loob ng kwarto ilang sandali lang matapos sumigaw ng malakas yung bata, parang reaksyon mismo sa nakita niya. Pagkatapos, makakita ng maraming komento tungkol dito. Yung anak ng may-ari ng daycare, siya rin yung nag-post ng video, gumawa ng panibagong video bilang update sa buong sitwasyon. I wanted to quickly show you exactly what it was that was scaring the little kid that my mom was watching. So pretty much the house, and obviously it's pretty hefty, so it really doesn't make any sense that it would just fall on its own like that. This is the room. The crazy thing about this is that there was like markings at the top of the entranceway of like the doorway, and I guess in the video you can see hands gripping onto the doorway. I don't really know what to make of that. I thought at first that it was like bugs or something like that, but it looked almost like two hands like gripping on the top, like leading into this room, just like. But the main thing, and the reason that the little boy was screaming, is actually in here. We have this covered up for a reason. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. We already found someone who's going to take it up for our hands and pick it up on Facebook Marketplace. As if hindi pa sapat yung kilabot, ngayon alam na natin kung bakit sumigaw yung bata. Ayon sa kanya, may nakita siyang mukha sa vanity mirror. Dahil dito, tinatakpan nila ito ng kumot para hindi matakot yung ibang mga bata. Hindi nila alam kung sino o ano yung nakita niya, kaya pinagbawal muna nilang pumasok ang mga bata sa loob. At plano nilang panatilihing sarado ang kwarto hanggang sa dumating yung buyer na kukuha ng gamit na ito. Pero isang gabi, habang chinecheck ng anak ng may-ari ng daycare ang CCTV, napansin niyang yung safety gate ng mga bata ay bumubukas mag-isa. That's fucking creepy. Do it again. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate.
may gumalaw sa likod ng kumot. Nangyari mismo pagkatapos niyang sabihing, buksan ulit ang gate. Walang nangyari sa gate, pero may kakaibang gumalaw sa may kumot. At hindi lang yun ang nakakuha ng atensyon ng anak ng may-ari. Sa gitna mismo ng kumot, may dalawang parang butas o indents. Parang mga daliring pinipisil mula sa loob, pero ang nakakatakot dito, wala namang loob. Ang nasa ilalim lang ng kumot ay yung vanity mirror. At syempre, wala naman itong gumagalaw na parte. Pero dito, may gumalaw talaga. Pagkakita niya noon, tumakbo agad siya palabas ng kwarto sa sobrang takot dahil may nangyaring kakaiba sa salamin. Wala siyang ideya kung ano yun at wala rin siyang balak alamin pa. Simula noon, nilock na nila ang pinto para siguradong walang batang makakapasok. That we're gonna keep the room closed off from the kiddos for now so they can play in the rest of the space. Habang hinihintay pa nilang kunin ng buyer ang gamit, sarado pa rin ang pinto ng kwarto. Wala pang masyadong impormasyon tungkol sa kwento, pero kahit kulang sa detalye, nakakatakot pa rin talaga. At gaya ng karamihan sa mga ganitong video, hanggang ngayon, isang misteryo pa rin ito. Ang huling segment na ito ay tungkol sa ilang video clips na nakuha mula sa isang panaderya sa West Virginia. At gaya ng inaasahan, lahat ng video ay nakakakilabot. Ang panaderyang tinutukoy ay ang Rock City Bakery. At kamakailan, isa sa mga co-owner nito ang nagsimulang mag-post ng mga video na hindi niya na ibahagi noon dahil sobrang nakakatakot. Ayon kay Morgan, ang co-owner ng bakery, lahat ng mga kakaibang nangyayaring ito ay pinaniniwala ang gawa ng isang multo na tinatawag nilang Harry. Si Harry daw ang dahilan ng mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng shop, mula sa mga tray na biglang lumilipad mula sa counter hanggang sa mabibigat na kagamitan na parang tinutulak ng hindi nakikitang kamay. Sabi nga nila, marami na silang nasaksihan na creepy moments sa bakery pero walang tatalo sa dalawang video na ito. Ayon kay Morgan, ito raw ang mga video na ayaw niyang mapanood ulit kasi tuwing pumapasok siya sa trabaho, naaalala niya ito at kinakabahan. Para lang sa context, lagi raw siyang nakakakita ng mga gamit na nawawala o nalilipat ng pwesto sa shop, pero may isang partikular na gamit na madalas niyang makita sa kakaibang lugar. Isang plastic bowl na may design na parang spiderweb. May ilan silang ganitong bowl at madalas napupunta ito sa mga lugar na hindi naman dapat pinupuntahan. Naniniwala si Morgan na si Harry, yung multo, ang gumagawa nito. Dahil sobrang madalas itong mangyari, itinapon daw ni Morgan lahat ng spiderweb bowls para lang matigil na ang kakaibang aktibidad. At gumana naman, panandalian lang. Pero isang araw, habang abala siya sa trabaho, napansin niya na may isang spiderweb bowl ulit na nakalagay sa sofa ng mga customer. Naisip niya, baka may nagdala lang at nakalimutan. Pero dahil sobrang weird, chinek niya agad ang CCTV. At nung nakita niya ang footage, ayon kay Morgan, parang lumabas mismo ang bowl mula sa isang painting sa dingding ng shop. Panoorin mo. Kung tititigan mo ng mabuti, parang lumitaw lang bigla ang bowl mula sa larawan. Naniniwala si Morgan na si Harry raw ang gumawa nito. Parang paghihiganti dahil itinapon niya ang mga bowls dati. Hindi sigurado kung totoo nga, pero may isa pang insidente na katulad nito na nakuha rin sa CCTV at lalo pang nagpatindig balahibo sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, habang sarado na ang bakery, may nangyari ulit. Muling may lumabas na bagay mula sa painting, pero ngayon, mas marami pang nangyayari sa paligid. Makikita mo, may plastic skeleton na biglang bumagsak mag-isa pagkatapos lumabas ng kung anumang bagay mula sa painting. At nung tiningnan nila, yung lumabas pala ay isang lata ng soft drink. Hindi rin daw maintindihan ni Morgan kung paano ito nangyari, kaya pinost niya ang footage online, baka sakaling may makapagpaliwanag. Hanggang ngayon, walang nakakasagot, pero patuloy pa rin daw ang mga kakaibang pangyayari sa bakery. Kung multo man daw talaga si Harry o may iba pang dahilan, hindi na nila sigurado. Ang malinaw lang, lahat sila sa bakery ay takot pa rin hanggang ngayon. Pero syempre, ano sa tingin mo? Multo ba talaga si Harry? O baka may ibang paliwanag sa lahat ng to? Let me know down below.
Salamat sa panunood at sana nagustuhan mo ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na pindutin mo na ang bell icon para di mo ma-miss ang mga susunod na uploads. That being said, hanggang sa susunod na video.